O based mga kababayan sa pinaka-latest na survey ng Pulse Asia, 73% ng ating mga kababayan ang hindi susuportahan yung mga pro-China candidates. Tapos kayo ngayon, pero anya Mr. Maravillas, di ba pumapasok pa sa Magic 12 yung ilang mga kaalyado ni Digong? Kailangan lang po continuing education ang pumapasok po sa Magic 12 based sa Okta Research naman po si Bongo, tapos pumasok na din po si Marcoleta, pero si Bato po pang 17 na. Ang mas matindi po si Amy Marcos pang 18. Nadamay si Amy Marcos. Yan ang sinasabi natin. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung result ng survey. Pero makikita ninyo, yung mga pro Marcos naman po, nasa upward trend. Nasa 38% na mga kababayan ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga Duterte po, 15% na lang. Pero anya Mr. Maravillas, nakarating na sa iyo yung latest na stand ng ating Pangulong Bongbong na ang sabi niya, ang Pilipinas ay hindi babalik sa International Criminal Court. Pag-usapan po natin, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ako personally po, nire-respeto natin yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. May isang salita kasi siya po. And we leave it to the wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? So, pag-usapan po natin maya-maya. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating topic. Ito siya, 73% ng mga Pinoys won't support pro-China candidates. Sabi po ito sa survey, latest survey ng Pulse Asia na nirelease ngayon po. Ginawa yung survey mga kababayan ng Pulse Asia, commissioned by Stratbase ADR Institute noong September 6 to 13. At na-found out nila na 73% mga kababayan ng mga respondents nagsabi hindi nila susuportahan yung mga candidates for national post na mga pro-China. At present or in the past, mag-isip-isip na kayo mga pro-China. Itong mga senador na pro-China, mga politikong pro-China, gising na po yung ating mga mamamayang Pilipino. Hindi po uubra yung mga propaganda ninyo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos gustong kalad ka rin sa gira sa China, yung ating bansa. Kayo na lang po ang naniniwala sa ganyang narrative.
Galit yung ating mga kababayan sa ginagawa po ng China sa atin. At sino mang mga pro-China na mga politikos po, isushoot namin sa inidoro. Damay po si Amy Marcos sa latest survey ng Okta. Pang 18 na lang si Amy Marcos. So, ate, sa bagay, matigas din ang ulo mo eh. Ituloy mo ang katigasan ng iyong ulo. Malamang sa malamang, matanggal ka po sa Senado. Hindi ka na makabalik sa Senado. O ito po, mga kababayan, yung latest result ng survey. Sa pagkasenador, Okta Research ito po, mga kababayan. Mamaya, babalikan natin yung Pulse Asia. Ang number 1 and number 2 po, yung magkapatid na Tulfo. 62% and 49% respectively. Pangatlo si Tito Sen. Pang-apat si Cayetano. Si Bongo panglima pa rin. Bakit niya Mr. Maravillas nakakapanglima pa si Bongo? Nasa apelyido nga, Chinese. We have to continuously educate. Nagpapakilala kasi, nag-iikot si Bongo mga kababayan sa buong Pilipinas. Nagpapakilala siyang Pinoy at hindi siya pro-China. Nag-shoot nga po ng t-shirt pati ni Bato de la Rosa na pinaglalaban daw nila yung West Philippine Sea. May mga nauuto pa rin. We really have to continue on educating our voters. Sabi ko sa inyo, lahat ng pro-Duterte po, pro-China. Lahat ng kaalyado po ni Digong, pro-China. Pag hindi kayo nagising sa ganyang katotohanan, iwan ko na lang, bahala kayo sa buhay ninyo. But anyway, matagal pa naman po yung eleksyon. 8 months away mga kababayan. So may mga susunod pang mga surveys. Abang papalapit yung eleksyon, makikita natin kung patuloy pang papasok sa Magic 5 itong si Bongo. Pero dati, number 3 yan si Bongo eh. Mataas. So makikita natin yung downtrend ng ranking sa survey, mga kababayan, ni Senator Bongo. Pang-anim si Manny Pacquiao. Pang-7 si Ping Lacson. Pang-8 si Abi Binay. Pang-9 si Ben Abalos. Pumasok na po sa pang-9 si May Pag-asa. Number 1 po natin si Abalos, mga kababayan. Actually, sa mga senatorial candidates po, isa pa lang yung aking napupusuan sa administrasyon ni President Bongbong. Bagong alyansa ng Bagong Pilipinas, si Ben Abalos. At saka, independent candidate si Mark Gamboa. Si Mark Gamboa hindi pa po pumapasok sa kasi bago nga po siya. So, kailangan ang post. Pang-10 mga kababayan, pumasok si Rodante Marcoleta, kalyado ni Digong at ni Pusit. Pagtanggol mga kababayan ni Pusit. Ayan natin mga kababayan. First time pa naman. At because of the stand ni Marcoleta, maraming na turn off. Lalo doon po sa hearing sa Congress, sa budget po ni Inday. Naging tagapagtanggol po siya. Pang-11 po si Lito Lapid. Pang-12 si Tolentino. Pang-13 si Bam Aquino. Pang-14 si Bong Revilla. Pang-15 si Doc Willie Ong. Pang-16 si Willie Revillame. Pang-17 na lang po si Bato. Si Bato de la Rosa pang-17. Ang matindi, mga kababayan, si Amy Marcos, pang-18 na lang. Duterte pa more. Ay, ipagsiksikan mo pa, super ate Amy Marcos. Sabi ko sa iyo, you are hurting yourself. Iyan tuloy, yung mga Marcos loyalist, tinakwil ka na. You see, sabi ko, Senator Amy, pag tinuloy-tuloy mo pa yan, you will suffer a painful defeat. Pero sabi ko nga, choice mo yan. Matanda ka na eh. Kung iyan yung iyong piniling landas, wala na kaming magagawa. Tama pa? Pero may pagkakataon ka pa na magbago.
Magbago ka na. Hindi mo nakikita yung approval ratings ng iyong kapatid? Napakataas. 38% ang pro Marcos. 15% na lang ang pro Duterte. Yan o, hindi ka nakasama dito sa pro Marcos. Pro Marcos Filipinos on steady upward trend, sabi ng Okta Research Survey. Anyway, tapusin ko muna ito. Sino pa niya, Mr. Maravillas, yung mga sumunod na senatorial candidates? Pang-19 po, si Pangilinan, si Kiko. Pang-20 na lang si Camille Villar. 21, Gringo Honasan. 22, si Philip Salvador. 23, si Luis Chavit Singson. 24, si Teddy Casino. So lumalabas, mga kababayan, sa alyansa ng Bagong Pilipinas, siyam po ang pumapasok sa Magic 12. And the possibility, mga kababayan, na matalo itong si Amy Marcos, napakalaki na po yung possibility. Dati nasa number 9 siya. Naglalaro siya sa number 9. Noong panahon, nasa unit team pa po, 1 to 5 po siya. Pinakang mababa na po na ranking niya, number 6. Nang lagi niya pong inaaway yung kanyang kapatid. Pumoposisyon siya, mga kababayan, habang minumura ng mga Duterte yung kanyang kapatid, nandun siya. Wala siyang sinasabi to defend President Bongbong Marcos. Ang dinidefend niya lagi, si Pusit. Ito na siya ngayon. Naglalaro siya, mga kababayan, noong mga nakaraang survey, sa 9, 10, 11, 12. Ngayon po, laglag na po si Amy Marcos. Tado pa ni Bato. Si Bato, pang 17. Pang 18 si Amy Marcos. O, diba? Isinama siya, mga kababayan. Kaya siguro lalo na turn off yung mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinama siya ng ating Pangulong Bongbong sa bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Inindor siya, hindi nagatin si Amy. Isang malakas na sampal, mga kababayan, sa ating Pangulo na mismo yung kapatid niya, inabandonan siya ng tuluyan. You see? Na-trigger po yung mga Marcos loyalist. Yung iba sana sa mga Marcos loyalist, mga kababayan, pinag-iisipan pa. Sabi nila, Marcos anya yan, iboboto pa rin namin. Inang inendorse ng ating Pangulo, sinama sa bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Sabi nga dito sa amin, tinuwadan ni Amy yung Pangulo. Pinahiya. Ayan tuloy, mga kababayan. Pang 18 na siya, na-turn off ng tuluyan yung mga Marcos supporters po. Balikan natin yung balita dito na based sa Okta Research, mga kababayan, 38% from 36% sa ating mga mamamayang Filipino, 38% na ngayon. Mas na tumaas pa yung mga sumusuporta sa Marcos. Hindi na doon kasama si Amy. Kasi ang tawag na ng mga Marcos loyalist kay Amy Duterte. You see? Upward trend, mga kababayan. Yung pro-Marcos Filipinos. On steady upward trend, sabi sa Okta survey. This figure, sabi rito, from the third quarter tugon ng masa, survey conducted between August 28 and September 2, 2024. Represents a 2% increase compared to the previous survey conducted in June, underscoring a continuing upward trend in pro-Marcos sentiment throughout 2024. So sabi ng Okta, while the findings indicate a nominal change at the national level for the third quarter, analyzing the data for the last 3 quarters of 2024 would suggest a continuing upward trend in the preference since the first quarter noong 2024. The survey showed that only 7% of adult Filipinos support the opposition. Bagsak ng masyado. Nasira ng masyado yung opposition po. A slight increase from 5% in the previous year.
So 2% din po yung dumagdag sa opposition, pero napakababang porsyento ng ating mga mamamayang Filipino ang nagugusto sa ating opposition. Bakit niya Mr. Maravillas from 5% to 2%? That is understandable kasi yung opposition ngayon, yung mga dilawan at pinklawan, nagbago ng pag-ugali. Yung mga pinklawan po, sumusupport na po sa agenda ng ating administrasyon. Di ba? Meanwhile, only 15% of Filipinos continue to support the Duterte family and their political allies, identifying themselves as pro-Duterte. Kita ninyo, hindi na mga lahati, 38% pro-Marcos, 15% hindi magkalahati ang pro-Duterte. Kaya yung pinagmamalaki mga kababayan ni Inday na 32 million, wala na po yon. Kasi nga po, yung 31 million noon ay Marcos supporters. Nang humiwalay siya, mga kababayan sa Unity. At binanat-banatan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dininay pa na hindi man na niya kami naging magkaibigan. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, akala ko anya, magkaibigan kami. I thought she is my friend. Pero maybe anya, I've been deceived. Nabodola niya ako. You see, mga kababayan, wala na yon. Wala man po talaga na Duterte without Marcos. Gayong nagkikinig sa mga nausog vloggers, santambak po ng mga sinungaling yan. Manang-mana sa kanilang poon na mga sinungaling. Nagising na yung ating mga mamamayang Filipino. Yung ating Pangulong Bongbong talagang may paninindigan, may isang salita. O, tingnan ninyo. Yung position niya sa ICC, maintain po na hindi niya papapasokin dito yung ICC. Hindi tayo magme-member sa ICC. Babalik sa membership. And we respect that. Mamaya, balikan natin yung kwentong yan. So, bumaba pa mga kababayan yung support ng mga mamamayang Filipino sa pro-Duterte. Sabi dito, this indicates a 1 percentage point drop from the previous quarter and continued downward trajectory throughout 2024. Yung mga sumusuporta sa Duterte. Lalo po yung na ang cover pong mga kahindik-hindik na kinasanggutan po ng mga Duterte sa Quadcom hearing. Sigurado po ang downward spaghetting pababa. Ang dami na pong nati-turn off sa mga Duterte. Kaya sino man na mga politiko na dumikit pa sa mga Duterte, it will be a kiss of death ng kanilang political career. Tingnan niyo, nangyari kay Amy Marcos. Pang 18 na lang. Kaya si Bongo po, naglalaro-laro na lang si Bongo. Doon nga po sa mga nausog rallies, hindi na po sumasama si Bongo sa isang rally nga po. Hinanap na siya ni Baste at binanata ni Baste. Siguro nagdadrama sila para may masave pa sa kanilang mga kaalyado na at least manalo pa rin mga kababayan sa Senado. Pero with the continuing defiance ng mga kaalyado ni Digong, si Bongo, si Bato, hindi pa ito mga kababayan nangyayari yung paglaglag sa kanila ni Garma, itong serving ito. September ito Just last week nang ilaglag si Bato at si Bongo ni Colonel Garma. We can expect na bubulosok mga kababayan yung ratings ni Bongo in the next survey mga kababayan. So sabi dito, in addition, 26% of respondents identified as politically independent, marking a 5 percentage point decline from the second quarter. The remaining 14% of adult respondents are ambivalent about their political preferences. Across the country, the Marcos administration enjoys strong backing, especially in Metro Manila and Balance Luzon, where 42% and 43% of respondents respectively identify as pro-Marcos. Yung pro-Duterte nasa Mindanao, 48%. However,
The survey revealed sharp declines in other regions with only 6% of respondents in Metro Manila and 3% Balance Luzon showing support for the Duterte's camp. Natunaw na po yung mga supporters ni Digong sa Metro Manila tapos sa buong Luzon. Socio-economic class A traditional stronghold for Duterte, yung mga mahihirap, saw an 11 percentage point drop in support from 33% to 22%. Madaling sabi, yung mass base mga kababayan ng support ng mga Duterte po, unti-unti na pong nawawipe out. You see? So it is a losing proposition, mga kababayan, na maging, kaya sabi ko sa inyo, yung mga sumusuporta po sa pro-Duterte candidates, yung PDP laban, tatatlo na lang sila. Isang platito na lang. Kasya na lang po sa isang tricycle. Kahit yung hugpong po ni Inday, inabando na po. Sumama na kay Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, malayo pa po ang 2028 elections. Malamang sa malamang, pagdating ng 2028 po, ang ratings ni Inday, sumadsad ng tuluyan po. Dahil sa pag-ugali nila. Self-destruct. Nagsi-self-destruct yung mga Duterte, mga kababayan. Huwag kayong maniniwala na dahil sa paninira ng administrasyon. Wala pong paninira na ginagawa yung administration. Kahit kami po, wala. Kami po na mga sumusuporta sa gobyerno, nagkikwento lang ng mga ginagawa ng mga Duterte, lalo pa ni Inday. Si Inday ang gumagawa ng kasiraan, kinikwento namin. O, di ba? Kahit po si Digong, sino ang gumawa ng EJK na ngayon iniimbestiga ng Kongreso? Kami ba yung nag-EJK? Di ba sila? Tayo nagkikwento lang. Yung Congress ba naninira? Hindi po. Nag-iimbestiga yung Congress. At based doon sa mga nadidiscovery ng Congress, mga kababayan, talagang kahindik-hindik, nakakapanindig balahibo, mga kababayan, yung mga pinagagawa ng previous administration. O ngayon, going back dito sa 73% ng mga pro-China candidates ay 73% ng mga Filipino ay hindi isusupport yung mga pro-China candidates. Ito ay isang napakagandang balita po. Kasi napakalinaw naman po. Bakit mo isusupport ang mga pro-China? Grabe po ang ginagawa sa atin ng China. So sabi dito, only 5% said they would support such candidates, while 23% cannot say if they would support them or not. So yung mga nausog vloggers po, kaya yung iba po, bumaliktad na, bumalik na po sa pagsuporta sa ating Pangulo. Di ba? Walang patutunguhang mabuti. Ayaw ng ating mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, maging yung mga nausog rally po, sa people power nila, lahat mga invisible ang pumupunta po. Nag-away-away na po yung mga vloggers ng nausog. So sabi diyan, those who are against pro-China candidates were highest among respondents in the Visayas at 85%. Kita ninyo? Followed by those in Metro Manila, 83%. Mindanao, 74%. In the rest of Luzon, 65%. It ranges from 72 to 74% across socio-economic classes. Meanwhile, 10% of the respondents from Mindanao and 10% among those in classes ABC said they would support pro-China candidates. Ay, mga supporters lang to, mga kababayan ni Digong at ni Inday, mga taga Davao. Namumuro na po yung mga Duterte. Sabi dito, the sentiment among Filipinos reflects a profound mistrust toward candidates who align themselves with China. Many Filipinos feel that China's actions, particularly in the West Philippines, directly challenge our sovereignty and undermine our nation's interests. This prevailing view is driven by both patriotic sentiment and a desire for leaders who will prioritize the Philippines' long-term security and prosperity. Sabi po ni Stratbase founder Dindo Manhit. So sabi diyan,
Electing pro-China candidates poses significant risk as it will lead to policies that compromise our territorial integrity, economic interests. Such candidates will become direct conduits for Chinese influence, which can jeopardize our national security and further empower a state that has repeatedly disregarded our sovereign rights and the international rules-based order. This is not just a political choice, but a decision that can jeopardize our future and our nation's standing in global arena, sabi po ni Manhit. Kaya po iikis po ninyo lahat ng mga pro-Duterte candidates. Ang mga pro-Duterte candidates, pro-China po. Iikis po ninyo sila lahat. Lahat ng dikit sa mga Duterte, ikis po ninyo. Never be deceived. Kaya si Bongo po, number 5 pa po, at pumasok si Marcolita, number 10. Mag-isip-isip kayo. 8 months pa po ang natitira sa atin para mag-isip-isip before election, midterm election. Never rehire pro-China candidates to serve this country, especially the Senate. Napaka-importante po yon. Sabi dyan, the respondents were also asked which countries they think are the Philippines' most trusted partners in national development. The United States topped the list with 79%. Amerika pa rin po, mga kababayan. Followed by Japan with 50%. So tama po kayo. Canada, 43%. Australia, 42%. And the United Kingdom, 18%. These were followed by European Union with 15%, South Korea with 13%, Russia with 7%, India with 2%, in China 1% na lang po. Pro-China pa more. 1% na lang kayo. So sabi dyan, Filipinos are right to question China's role as a reliable development partner. Beyond the West Philippine Sea, disputes raging issues like the corrosive impact of POGOs and incidents involving alleged Chinese espionage, such as the case of Alice Goo, have further fueled distrust, sabi po ni Manhit. Our people need trustworthy partners who respect our laws and our sovereignty. China's actions have repeatedly contradicted these fundamental principles, he added. Naintindihan na ninyo, mga pro-China. Ikis kayo, pagdating ng midterm election, lahat kayo isushoot namin sa inidoro. Kasi doon po kayo nababagay. Pero anya, Mr. Maravillas, paano yon? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, maintain niya yung kanyang posisyon na hindi tayo babalik sa ICC despite drug war probe. Sabi natin kanina, we have to respect the wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matalino po yung ating Pangulo. Alam niya yung kanyang ginagawa. Nakikita ninyo, with the investigation ng Quadcom, ipinag-utos na po ang pagsasagawa ng case build-up. Yung ating Department of Justice ay naatasan na po na magsagawa ng case build-up laban po doon sa mga sangkot. So malamang sa malamang, pa-filean po ng kaso lahat ng involved sa AGK. So there will be a two-edged twin swords against the Duterte and yung kanyang mga minions. Si Bato, si Bongo, lahat ng mga ibinulgar doon sa Quadcom hearing. Meaning, may pending case si Digong, si Bato sa ICC, pagkatapos dito naman sa atin sa local courts, may case build-up laban sa kanila. So it will be a two-edged twin swords. O di ba? Mas ayos. Wala silang tatakbuhan. Sabi ko po sa mga analysis ko, malamang kung ano ang sinapit po ni Laila de Lima, yun ang sasapitin ni Bato, ni Bongo, ni Digong mismo. Makukulong sila rito. At tulad ng sinapit ni Pacquiao, si Pacquiao po may kaso sa local courts, may kaso sa Amerika. So, in the case of Digong and Bato, may kaso sila sa ICC. At kung may case build-up dito, di may kaso sila din sa local courts.
So wala na silang tatakbuhan, mga kababayan. Sukol na sukol. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the Philippines will not return to ICC. Based on this, the President is not expected to change his mind and not refer the Quad Committee matter to the ICC. Ito po yung naging pahayag ni Lucas Bersamin sa interview ng mainstream media after na yung National Unions of People's Lawyers and ICC Accredited Assistant to Counsel Cristina Conti had urged Marcos to submit the Quadcom investigation materials to the ICC for inclusion in the case build-up. Meanwhile, Solicitor General Medardo Guevara said the Quadcom may consider handing its records to executive department offices for investigation and prosecution like the Department of Justice, the National Bureau of Investigation, or the Ombudsman. So sabi po ni Guevara, it would even be better if all pieces of evidence anya gathered from the Congressional Committee hearings are turned over to our own executive agencies for appropriate investigation and prosecution. So, nakikita ninyo ang direksyon, mga kababayan? Case build-up. Malamang sa malamang kakasuhan sila rito sa local courts. At kung ano yung sinapit ni De Lima, pero si De Lima po nakalabas kasi hindi na patunayan. Gawa-gawa kasi yung kaso. Pero dito, mga kababayan, with the strong evidences na nagsisipaglabasan sa Quadcom investigation, malamang sa malamang iba yung sapitin na kapalaran, mga kababayan, ni Digong, Bongo at ni Bato. Ano sa tingin ninyo? Tama yung ating mga analysis? Anyway, yun ang sabi nila. Hindi sila papayag na maaresto ng ICC. Pero handa daw sila na harapin ang asunto pag dito daw sa local courts. Sabi nga po, be careful of what you wish in what you say. Biblical po siya eh. Ito yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Yan po sa Proverbs. Be careful what you say. Proverbs 18:21. Ano sabi diyan? The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So yung sinasabi, mga kababayan, ni Digong, ni Bato, ni Bongo, yun ang kanilang kakainin. Sabi niya ninyo dito, o di dito, kaya dito anda ninyong harapin. Pero sa ICC ayaw ninyo. Gusto ninyo sa local courts. O di sige dito. Kaya po, itong Quadcom po, ito ang simula. Kita ninyo? Yung result ng lahat ng lumabas sa investigasyon, ito turn over po sa NBI, sa DOJ, for case build-up. So madaling sabi, kakasuhan sila rito. Be careful of what you say and what you wish. Baka yung wish mo, granted. O diba? So hindi pa mapagsasabihan na yung ating Pangulo, pabago-bago yung isip. Walang isang salita. May isang salita yung ating Pangulo. Yan ang patunay. Philippine won't return to ICC. Pala says amid calls for PBBM to turn over drug war testimonies. O tingnan natin kung haharap sila. Sabi po ni Bongo at sabi ni Digong, haharap daw sila sa Quadcom. Tingnan natin kung mangyari. Yan po sabi ni Bongo. Bongo ready to face House Quadcom but notes interparliamentary courtesy. Duda tayo. Parang parehas yung sinasabi ni Bongo ni Bato. Interparliamentary courtesy. Pag-aralan daw pa ng kanyang legal team. Tapos, si Bongo, magpapatawag din siya daw ng parallel investigation sa Senado. So, ipapaimbestiga niya yung sarili niya. At tinawag pa niyang impartial. Paano magiging impartial niyan kung kayo mismo yung magpapatawag at kayo yung sangkot? So ano yan? Senate investigation in aid of exoneration or in aid of self-preservation? Diba? Maniwala sa mga pinagsasabi ninyo. You face the Quadcom. Face the music. Si Digong may standing invitation yung Congress. Kung totoo yung mga pinagsasabi niya, nung una pa lang, nagpasabi na siya na mag-attend ng Quadcom hearing. Wala eh. Lahat lang po, daldal doon sa interview ng media.
ng mainstream media. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapait po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.